Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 271 Ayaw mo na mabuhay. Ang walang kabuluhang mga salita ni Dino ay nagdulot kay Good sa nakakatuwang pagtawa. Hahaha. Country punk, ano ang sinabi mo? Gusto mong arestuhin ko ang kapatid ko at iharap sa hustisya. At kung hindi, tuturuan mo ako ng leksyon. May pinto ba? Natama ng ulo mo o ano? Ikanaway ni Good ang kanyang kamay, senyales sa kanyang mga tauhan. Dahil hindi luluhod ang batang tagabayan, turuan ninyo siyang dalawa kung paano ito ginagawa. Sa utos ni Good, isang matipunong opisyal at isang payat ang lumapit kay Dino mula sa likuran. Hinawakan ng bawat isa ang isa sa mga balikat ni Dino at idiniin ito ng husto, pilit siyang pinipilit na lumuhod. Ngunit si Dino ay nakatayong matatag na parang bundok, hindi natitinag kahit na sila ay nagsisikap ng kanilang buong lakas. Pagkatapos ay tinutukan ng matipunong opisyal ng isang marahas na sipa ang mga tuhod ni Dino, na nagbabalak na baliin ang kanyang mga binti. Gayunpaman, bago makakonekta ang kanyang paa, hinawakan ni Dino ang kanyang braso at nagsagawa ng perpektong judo throw. Sa isang kalabog, ang matipunong lalaki ay bumagsak sa lupa na parang tipak ng karne na nahuhulog mula sa mesa ng butcher. Aray! Aray! Damn you! Aray! Humagulaw sa sakit at gamulong-gulong sa lupa, ang matipunong opisyal ay halos mawalan ng malay. Nang makitang magulo ang kanyang kapareha, inilabas ng payat na opisyal ang kanyang pistola at itinutok sa ulo ni Dino. Huwag kang gagalaw. Sigaw niya sabay abot ng pusos niya para pigilan si Dino. Ngunit bago niya mailabas ang mga ito, si Dino ay nagbigay ng isang sipa na nagpalipad sa opisyal. Ang baril mula sa kanyang kamay ay hawak na ngayon ni Dino. Walang lakwatsa, itinutok ni Dino ang baril kay Good, nagulat na gulat. Bakang bansa, itinutok mo ang baril sa ulo ko. May death wish ka ba? Kilala mo ba kung sino ako? Of course, I know who you are. Ikaw ang payong ng bully dito sa River County. Ngayon, inaalis ko ang public menace. Dahil doon, sinipan ni Dino si Good sa lupa at pinapanatili ang baril sa kanya. Habang nasa ilalim ng baril ang ulo ng kanilang pinuno, ang mga nakauniporme ay hindi nang ahas na kumilos. You better put the gun down and surrender now. Otherwise, I swear I'll kill you. Sinusubukan pa rin ni Good na kumilos ng matigas. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinubukan niyang bumangon, ngunit bago pa niya mapatatag ang sarili. Sampal. Ang isa pang sampal ni Dino ay nagpaikot-ikot sa kanya at napabalik sa lupa. Ang lakas ng loob mong sampilin ako. Hindi ako ang sumasample sa iyo, para ito sa lahat ng ordinaryong tao sa River County na nagdusa sa ilalim ng iyong hinlalaki. Kung hindi dahil sa iyo, paano nagawa ni Dylan ang napakaraming problema? Sinubukan ni Good na bumangon muli. Sampal. At naghatid si Dino ng isa pang malakas na sampal, na nagpabalik sa kanya pabalik sa lupa. Biglang sumigaw ang isang malakas na boses, anong nangyayari dito? Pamilyar ang boses, at tumangala si Dino para makita ang isang taong kilala niya. Dumating na si Liam. Noon lang naalala ni Dino na binanggit ni Brittany si Liam noong nakaraang araw tungkol sa pagpunta sa Greenfield. Sa gulat niya, nagpakita talaga si Liam ngayon. Kabanata 272 Poem, Liam. Si Liam, na lumipat sa River County noong nakaraang buwan lamang, ay nakuha na ang lupain sa magkakapatid na Hayes. Matapos hilingin sa kanya ni Brittany na tingnan ang Greenfield, natuklasan niya ang kalituhan na ginawa ng upstream na minahan ng karbon sa nayon, na nagdulot ng nakamamatay na polusyon sa kapaligiran at maraming pagkamatay. Nagkaroon din ng aksidente sa pagmimina na pinatahimik, na walang kabayaran para sa mga biktima. Ang mga kawalang katarungang ito ay humingi ng atensyon ni Liam. Bilang miyembro ng lehislatura ng county, may tungkulin siyang tiyakin na ang mga mamamayan ng River County ay mabubuhay ng mapayapa at ligtas. Nang makitang dumating si Liam ay agad na iniligpit ni Dino ang kanyang baril. Mabuti, nakita si Liam, tila nakakita ng isang tagapagligtas at sumugod sa kanya, humihikbi at sumangot habang iniulat ang insidente. Liam.
Itong batang kababayan, pinagmamasdan niya ang mukha ko at inagaw ang baril sa opisyal ko, itinutok niya sa akin. Napatingin si Liam kay Dino at nagtanong, namaga ka ba sa mukha ni Good? Walang patawad na tumango si Dino at sumagot, yes, I did. Bakit mo siya sinampal? I didn't slap him out of personal spite. I did it in behalf of the ordinary people of River County. Masyadong matagal na problema ng mga Hayes ang lugar na ito, at ang ilang sampal ay maliit na pagsaway. Tungkol naman sa mga krimen nila. Nakasalalay ako, ang batas ang magpapasya sa kanilang parusa. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang magkapatid na Hayes, Liam pinahihirapan. Sumabog si Good sa sinabi ni Dino. Liam, huwag kang makinig sa mga kalokohan ng punk ng bansang ito, sinisiraan niya ako. Sinaktan niya ako at ninakaw ang aking baril. Mga krimen ito. Kailangan natin siyang arestuhin. Kailangan natin siyang ipakulong. Kung hindi natin maalis. Sa gayong masasamang elemento, magkakaroon ng higit pa sa kanila, at ang county ay magiging mas mahirap pangasiwaan. Bad elements. Dino. In my eyes, Dino is ridding the county of a menace. He's done well. And don't think I'm unconscious of the misdeeds you and your brother did. I've already have my people gathered katibayan ng iyong mga kasalanan. Sa matatag na pagpupursage, inilabas ni Liam ang kanyang mga utos sa mga unipormadong opisyal. Dalhin ang magkakapatid na Hayes at sinumang kasabwat. Ngayon na. Bilang isang mambabatas, ang mga utos ni Liam ay ganap, at ang mga opisyal ay sumunod. Kaya, ang magkapatid na Hayes ay pinusesan at dinala. Sa pag-alis ni Liam, lahat ng tao sa site ay naiwang nalilito. Ano sa lupa ang nangyari? Ito ba ay totoong buhay o isang uri ng dramatikong plot sa TV? Nilingon ni Brittany si Emily, ang bilis mo namang lumuhod, hindi ba masakit ang tuhod mo? Ang pagluhod sa isang bully na ganyan, di ba kahihiyan? A disgrace. The real disgrace is that country punk. Alam mo ba kung sino ang na-offend niya? He's crossed the Hayes brothers. Buti at hindi madaling mahulog si Dylan. Kahit kunin sila ni Liam, malapit na silang pakawalan. And kapag nakalaya na ang mga Hayes, kung tutuusin sa mga kilos ng punk ng bansang iyon, parang patay na rin ang pamilya natin. Ganti ni Emily. Kabanata 273 siya ay isang mabuting tao. Emily, sinasabi mo bang gusto mong palayain ang magkapatid na Hayes para ipagpatuloy nila ang salot sa pamilya natin? Kaya ba patuloy na magdusa ang Greenfield sa ilalim ng minahan ng karbon na iyon? Para patuloy na magka-cancer ang mga taga-nayon. Hamon ni Brittany. Isang malamig at mapanuksong tawa ang tugon ni Emily. Hey! After her laugh, she added, I'm stating facts. The Hayes brothers will definitely set free. And do you think Liam is a good person? Hindi ba nangyari ang mga bagay na ito noon pa? Ang kanilang pagtatalo ay ikinagalit ni Oliver, lalo na sa kanyang 80 kaarawan. Birthday ko ngayon, and you two can't stop bickering. Look at this gulo. If you're energetic enough to argue, why don't you help clean up instead? Matapos pagagalitan ng kanyang mga apo, tumayo si Oliver bitbit ang kanyang tungkod at dahan-dahan patungo sa isa pang silid. Biglang may naalala si Brittany. Lolo, teka. Huminto sa kanyang apo, naiinip na nagtanong si Oliver, ano ngayon? Kamusta ang pakiramdam ng paa mo? Hindi mo ba nakikita sa sarili mo? Well, ang batang taga-bayan ay may alam ng kaunting gamot. Paano kung hayaan siyang tumingin? Ibinalik ko siya sa oras na ito upang tumulong sa iyong binti. Nang marinig ni Brittany na sinusubukang pahangin muli ang kanilang lolo, nanunuya si Emily, hey! Pagkatapos, na may dismissive na tono, sinabi niya, ang batang taga-bayan ay marunong ng gamot. Sa palagay ko ay hindi. Kung hindi ito maaayos ng mga ospital ng lungsod, ano ang posibleng gawin ng isang batang taga-bayan? Makakalakad pa si Lolo ng ilang hakbang na may tungkod. Kung hahayaan mong tretuhin siya ng batang taga-bayan, natatakot ako na hindi na siya makalakad at mauwi sa wheelchair. Emily, ano ang ipinahihiwatig mo? Ayaw mo bang gumaling ang paa ni Lolo?
Mas gusto mo bang makita siyang nagpupumiglas ng tungkod? Hinarap siya ni Brittany. Don't you dare slander me, Brittany. Marunong ba ng gamot ang batang taga-bayan? Not a chance. And what was he saying last night? He accused me of having an STD, may pimples daw ako sa mukha pagdating ng lunch. Aba tingnan mo naman ako ngayon, okay na ako. Nang matapos magsalita si Emily, nagsimulang makati ang kanyang mukha. Isa-isang naglabasan ang mga pulang bukol sa kanyang balat. Galit na galit niyang pangungulit sa mga ito. Huwag na. Kung patuloy kang nangangamot, mag-iiwan ka ng permanenteng peklat, at hinding-hindi maghihilom. Kung gusto mong maibsan ang pangangati, maaari kang kumuha ng dumi ng baka sa kamalig at ipahid sa iyong mukha, payo ni Dino. Hindi niya sinusubukang guluhin si Emily. Ang remedyo na iminungkahi niya ay talagang gumana. Siyempre, hindi niya kailangang gumamit ng dumi ng baka. Maaari siyang maghalo ng ilang karaniwang halamang gamot sa isang pulbus, ihalo sa tubig, at ilapat ito sa kanyang mukha. Ngunit hindi kinaya ni Dino ang ugali ni Emily, kaya naisip niya na baka ang dumi ng baka ang pinakaangkop na paggamot para sa kanya. Tenang baka. Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Emily. Bakit hindi mo subukan at tingnan kung niloloko kita? Ganti ni Dino. Desperado na maibsan ng Katie, sinigawan ni Emily si Mason, kasalanan mo lahat ito. Kunin mo ako ng dumi ng baka. Okay. Nagmamadaling umalis si Mason upang kunin ang dumi. Nang bumalik si Mason na may dalang dumi ng baka, pansamantalang naglapat si Emily ng pahid sa kanyang mukha. Ang pangangati ay hamupa na may paglamig, kaya, hindi pinapansin ang amoy, mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha nito. Kabanata 274 na nanghihinayang. Nang tumigil ang pangangati, sinama ng tingin ni Emily si Mason at malakas na nagtanong, anong nangyayari? Nakikipagkulitan ka na ba sa iba sa likod ko? Paano pa kaya ako nagkastod? Nais ni Emily na ilihim ang kanyang sariling pagtataksil. I haven't, sagot ni Mason, ang kanyang guilt na nagpabagal sa kanyang boses. Kung tutuusin, madalas nga siyang nagtaksil, minsan hindi gumagamit ng proteksyon para sa kilig nito. Nagi-guilty ka ba? Si Emily ay may hawak na bakal kay Mason. Alam na alam niyang nagpakasawa siya sa ibang babae. Pinlano niyang gamitin ang pagkakataong ito para manatili siya sa linya, na tinitiyak na magiging mas madali ang kanyang sariling mga gawain sa hinaharap. Naisip niya, dahil nanloloko si Mason, siya ay may karapatan din sa kanyang mga pagtataksil. Pinakasalan ni Emily si Mason hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil siya ang pinakamayaman sa mga manliligaw niya. Ang kanyang kasal ay para sa pinansyal na seguridad, habang ang kanyang pag-iibigan ay para sa pag-ibig, dalisay at walang halong. Si Mason, na hindi napapansin ang mga plano ni Emily at ang kanyang kapakanan, ay nagtatanggol dahil sa kanyang sariling pagtataksil at maaari lamang itong tanggihan. Hindi kita niloko. Nauutol ka. Ano bang problema? Nag-aalala ako sa'yo. Ayokong may mangyari sa'yo. Kung hindi ka man loko, bakit ako magkakaroon ng STD? Sino ba nagsabing may STD ka? Naniniwala ka sa kalokohan ng country boy na yan. Sabi ko ang mga pimple sa mukha mo ay dahil hindi ka sanay sa environment dito. Baka may nakain ka nung lunch na nagdulot ng allergic reaction. Pagkatapos, may bumungad kay Mason. Tama. Nagkaroon kami ng mga ligaw na kabute sa isa sa mga pinggan, at kumain ka ng marami niyan. Inaasahan ko na mga kabute iyon. Nalason ka. Hey! Malamig na tumawa si Brittany bago sumingit. STD lang yan. No big deal. Aminin mo na lang, at hayaan mong trituhin ka ng country boy. Kung hindi, kapag lumala ito at hindi na magamot, maaari kang mamatay. Huwag kang magsisi. Mamaya na yan. Brittany, stop spouting nonsense here. STD. Ikaw ang may STD. Nalasan ako ng ligaw na kabute. Hindi STD. Emily, hindi lang yung mga wild mushroom ang kinain mo, marami din ako. Pero tingnan mo mukha ko, malinis at walang tagihawat. Di tulad mo, puno ng tagihawat ang mukha, nababalot ng dumi ng baka. Nakakadiri. Enough, both of you.
Stop it! Pinutol ni Oliver ang away, lumingon kay Dino. Kaya mo ba talagang mag-practice ng medicine? Natuto ako sa doktor na yon, kaya medyo alam ko. Si Dino ay wala kung hindi mahinhin, marahil ay masyadong mahinhin. Kung ang kanyang mga kasanayang medikal na Nagel iligtas buhay ay itinuturing na, medyo, kung gayon ang lahat ng mga doktor ng Amerika ay hindi magiging kwalipikado bilang mga manggagamot. Isusuri mo ba ako pagkatapos? Oo naman. Ibinulong ni Dino ang binti ng pantalon ni Oliver at sinimulang idiin ang paligid gamit ang kanyang mga kamay. Kabanata 275 ngayon. Matapos suriin ang binti, alam ni Dino ang gagawin. Sir, nakuha mo ba ang mga pinsalang ito sa larangan ng digmaan? Cut the crap! Iginala ni Emily ang kanyang mga mata at sumagot, bakang bansa, hindi ba halata? Alam ng lahat na si Lolo ay tinamaan ng mga shrapnel sa digmaan. Sino ang hindi nakakaalam? Hindi pinansin ni Dino si Emily at nagpatuloy. Nabaril ka ba ng 3 beses? Sa mga lugar na ito. Dito, dito, at dito. Itinuro ni Dino ang 3 lokasyon sa binti ni Oliver. Ilang dekada na ang lumipas mula noong mga pinsala, at ang mga peklat ay ganap na naghilom, na walang iniwang mga marka. Maliban kay Oliver, walang nakakaalam kung saan eksaktong tumama ang mga putok, ngunit tiyak na itinuro ni Dino ang mga ito, eksakto ang bawat lugar. Nagulat si Oliver sa detalyeng ito. Gayunpaman, bilang isang batikang veterano, nanatili siyang tahimik at tumango lamang bilang pagkilala. Oo, iyon ang mga batik. Pagkatapos mong masugatan, ang mga bala ay tinanggal, ngunit dahil sa mga limitasyong medikal noong panahong iyon, ang mga ugat ay nasira sa panahon ng pamamaraan. Iyon ang dahilan kung bakit ang iyong kanang binti ay nagdusa ng muscle atrophy at nauwi sa ganito. Tama, ang daming sinabi ng mga doktor sa ospital sa lungsod. Sinabi rin nila sa akin na hindi na ito maibabalik. Kaya't ang aking binti ay itinuturing na hindi magagamot. Sa makabagong pamamaraan, talagang hindi magagamot ang iyong binti. Ang makabagong gamot ay may posibilidad na tanggalin ang mga nasirang bahagi at pagkatapos ay ipahayag na ang problema ay nalutas. Ngunit ang mga mangkukulam ay hindi gumagana sa ganoong paraan. Naniniwala sila na ang bawat bahagi ng katawan ay mahalaga. Hindi laman at dugo lang, kahit ang buhok ay hindi dapat basta-basta itatabi. Si Dino ay nasa kalagitnaan ng pagtataguyod para sa mga pamamaraan ng mangkukulam ng hamarang si Emily sa isang panunuya. Hey! Natawa siya, pagkatapos ay agad na mapanuksong sinabi kay Dino, saan mo kinuha ang mga linyang ito, batang tagabayan? Hindi mo ba iniisip na sila ay medyo nasobrahan? Kung wala ang modernong gamot, kahit na ang mga C-section ay hindi umiiral. Ang mga doktor ay maaaring hindi man lang humawak ng mahirap na panganganak, kaya anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Huwag mag-alala, nagsasalita ako sa mga aksyon, hindi lamang sa mga salita, tugon ni Dino. At anong mga aksyon ang maaaring iyon? Hindi kayang gamutin ng modernong gamot ang binti ng matanda. Aba, kaya ko itong gamutin. Ilang karayom, gamit ang witch doctor acupuncture, sinisigurado kong papalikadan ko siya ng walang tungkod. Parang ngayon. Ngayon. Ibig mong sabihin sa amin na pagkatapos ng ilang tusok ng karayom, nakakalakad si Lolo ng ilang hakbang mag-isa, ng walang tungkod. Eksakto. Hindi lang ilang hakbang, kaya niyang maglakad ng 1 milya ng walang tigil kung gugustuhin niya, bagamat kailangan niyang gumaling ng paunti-unti. Pagkatapos ng acupuncture, kakailanganin niya ng herbal therapy para maayos ang kanyang katawan. Ilang dekada nang nasugatan ang kanyang binti, at ang mga kalamnan ay halos necrotic kung gusto niya ng ganap na paggaling, aabutin ito ng hindi bababa sa 100 araw. Natigilan si Oliver sa sinabi ni Dino. Dino, sinasabi mo bang gagaling ang binti ko sa loob ng 100 araw? Oo. Kahit hindi ito ganap na paggaling, kahit na 20-30% mas mabuti, ako ay tunay na nagpapasalamat sa iyo. Kabanata 276 na maaari mo itong pagalingin. There's no need for thanks. Just sit tight. I'll do the acupuncture now, sabi ni Dino kay Oliver habang pinaupo siya pabalik sa isang recliner.
Pagkatapos, inilabas ni Dino ang kanyang Needle of Seven Dragons. Nang makita ang karayom na inilabas ni Dino, agad na napangiti si Emily. Did you pick that needle from a trash can? It's marumi and marumi. How can that thing treat anything? Nagbibiro ka ba? Sa tingin ko, kapag idinikit mo yan sa katawan ni Lolo, tiyak na mauuwi ito sa bacterial infection. Tumingin si Dino kay Emily at magiliw itong pinayuhan. After contracting an STD, you should keep your mouth shut. Your breath rich of cow dung. Medyo matitiis kapag hindi ka nagsasalita, pero once you open your mouth, it's unbearable. Sino ang may STD? Ikaw ang may STD. Binatuka ni Emily si Dino. May STD ka man o wala, you know best. You know what you've done. Sure, ang dumi ng baka ay nakakapagtanggal ng pangangati, pero hindi nito gagamutan ang iyong STD. At ang mga red spots, bagamat sila ay sa iyong mukha sa ngayon, malapit na silang kumalat sa iyong katawan pagkatapos, kailangan mong pauwiran ng dumi ng baka sa ngayon, ang dumi ay maaaring mapawi ang iyong mga sintomas sa loob ng 3 araw. Ang epekto nito ay tatagal lamang ng 1 oras. Country boy, stop your nonsense. You think I believe your ghost stories. You think I'm as gullible as Brittany, easily fooled by your tricks. These lies of yours would only fool idiots. You can't fool me. Hindi na pinansin ni Dino si Emily at sa halip ay bumaling kay Oliver na may kasamang masayang ngiti. Oliver, swindler ang tawag sa akin ng apo mo, nagloloko daw ako. Kung hahayaan mo akong tretuhin ka, hindi ka ba magiging tanga? Nang marinig ito ni Oliver ay agad siyang nagalit. Tinuro niya si Emily at sinaway ito ng malakas. Tumahimik ka nga. Kung gulo ka pa at istorbohin mo si Dino sa pagtrato sa akin, lumabas ka na. Pero lolo, manloloko siya. Lumabas ka. Siyempre, hindi umalis si Emily. Galit na pinandilatan niya si Dino at sinabing, "Bea ng bata, gusto kong makita kung ano ang gagawin mo." Napakasakit ng paa ni Lolo kahit na ang mga doktor sa malalaking ospital ay hindi ito mapagaling. Sa tingin mo kaya mo? Hindi ko maniwala ka. Kung makakapagpagaling man ako, hindi ko dapat sabihin, mas malakas ang sinasabi ng mga katotohanan kaysa mga salita. Manood ka lang. Kinuha ni Dino ang Needle of Seven Dragons at ipinasok sa binti ni Oliver. Sa sandaling tumagos ang karayom, naramdaman ni Oliver ang malamig na sensasyon na dumadaloy sa kanyang binti na parang naalis ang ilang bar sa kanyang mga ugat. Bigla siyang gumaan. Mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Dino, sinundan ng isang karayom ang susunod, na nagpasok ng kabuuang 9 na karayom sa binti ni Oliver. Kabanata 277 ang huling sandali. Matapos mailagay ang huling karayom, tinanong ni Dino si Oliver, "Ano ang pakiramdam mo? Subukan mo bang tumayo at maglakad ng ilang hakbang? Ano kaya ang mararamdaman niya? Namanhid na siguro ng karayom mo ang binti niya. Naglalakad ka. Magpasalamat ka kung hindi siya naparalisa. Kaya niya pang maglakad ng may tungkod noon. Ngayon, salamat sa pagnidang mo, malamang hindi na niya kaya. Maglakad ng may tungkod at may ipit sa wheelchair, muling inisyon ni Emily. Hindi siya makapaniwala na kayang gamutin ng batang taga-bayan na ito ang binti ni Oliver, nasugatan sa labanan at hindi nagamot sa loob ng ilang dekada, na may ilang tusok lang ng karayom. Ito ba ay isang uri ng biro? Kung kahit na ang malalaking ospital sa lungsod ay hindi kayang gamutin ang binti ni Oliver, paano ito magagawa ng isang batang taga-bayan? Hindi pinapansin ng babae, bumalik si Dino kay Oliver, "Subukan mong tumayo, tingnan mo kung makakagawa ka ng ilang hakbang." "Kaya ko na ba talagang tumayo?" Parang hindi makapaniwala si Oliver. Tutal hindi niya maramdaman ang mga paa niya sa sandaling ito. Ngunit tila nawala ang patuloy na mapurol na pananakit ng kanyang binti pagkatapos ng paggamot ni Dino. "Give it a shot. I'm confident you can stand," panghihikayat ni Dino. Sa kaunting pagsisikap, sinubukan ni Oliver na tumayo mula sa sopa, at ginawa niya. Hindi na nanghina ang kanyang mga paa, at wala na siyang sakit. Nagulat ang lahat. Sa loob ng ilang dekada, kailangan ni Oliver ng tungkod para makatayo, ngunit ngayon ay nakatayo na siya ng walang tungkod.
Agad na sumeryoso si Brittany sa tuwa, "Lolo, kagigising mo lang ba talaga? Pinagaling ba talaga ng batang taga-bayan ang binti mo? Hailed. Nagbibiro ka siguro. Hey." Sarkastikong tumawa si Emily. "You call this recovery? I'd say it's his final moment." Huling sandali. Ang kanyang mga salita ay ikinagalit ni Oliver. "Ano bang pinagsasasabi mo, Emily? Kung hindi mo alam ang sasabihin, tumahimik ka." Final moment. "Are you suggesting I'm about to die?" Nang makita ang galit ni Oliver, mabilis na umatras si Emily, "Lolo, nagkakamali ka. Hindi ko sinasadya iyon. Sa huling sandali, hindi ko ibig sabihin na mamamatay ka. Ang ibig kong sabihin ay tiyak na ang iyong paa ay hindi gumaling." Natigilan siya, tumatakbo ang isip niya. "Nakuha ko. Gumamit ng espesyal na karayom ang batang taga-bayan. Baka nabasa ito ng pampamanhid, at nang itinurok niya iyon sa binti mo, nawalan ka ng pakiramdam. Nawalan ako ng sensasyon. Saka bakit pa ako makakatayo?" Tanong ni Oliver. "Hindi sa ganoon. Anyway, walang paraan na mapagaling ng batang taga-bayan na ito ang binti mo. Maya-maya lang, mas malala ang pakiramdam." Sa puntong ito, walang ibang hiniling si Emily kundi ang hindi gumaling ang binti ni Oliver, kung ito nga, magsisilbi lamang itong patunay sa kakayahan ng batang taga-bayan. Paanong ang isang hindi inaakala na bata sa bansa ay napakahusay? Imposibleng gumaling ang kanyang binti ng batang ito. Hindi pa rin tumugon si Dino kay Emily, binalik ang atensyon kay Oliver. "Bakit hindi mo subukang maglakad ng ilang hakbang?" Mungkahi niya. Kabanata 278 Pisikal na pagsusuri. "Sige. Maglalakad ako ng kaunti." Sumang-ayon si Oliver, pagkatapos ay gumawa ng maingat na hakbang pasulong. Nag-aalangan ang mga unang hakbang niya, ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang hindi lang sakit ang kanyang binti, mas gamaan ang pakiramdam nito. Ang kuryusidad ang nagtulak sa kanya para tumalon. At sa kanyang pagtataka, tumalon siya. Hindi lang siya nakatayo, tumatalon-talon siya. Sa sobrang tuwa, mainit niyang hinawakan ang mga kamay ni Dino. "Salamat, Dino. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong kabuhayan. Salamat sa pagpapagaling ng aking binti. Ilang dekada na akong gumamit ng tungkod, at ngayon ay maaari ko na itong itapon." Ang pakiramdam na ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi makapaniwalang tumingin si Emily, umiling-iling at bumubulong, "Ito ay hindi maaaring mangyari. Imposible. Paanong ang kanyang paa ay gagaling ng ganoon na lamang, lalo na ng isang batang taga-bayan? Ang pinakamahusay na mga doktor sa lungsod ay hindi maaaring ayusin ito. Paano siya?" Sa kabila ng nakikitang patunay sa harap ng kanyang mga mata, pinili ni Emily ang kawalang paniwala. "Lolo, hindi na mababawi ang paa mo. Ipagpatuloy mo ang paggamit ng tungkod, baka mahulog ka." "Emily, do you really wish for me to stand on a cane forever? Hindi ka ba comfortable na makita akong naglalakad na parang normal na tao?" Ganti ni Oliver. "Lolo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko ay tiyak na hindi ka mapagaling ng batang taga-bayan na ito. Tiyak na niloloko ka niya. Hindi niya ako pinagaling. Niloko niya ako." "Paano niya talaga ako niloko?" Tanong ni Oliver at nagpatuloy sa paglalakad at lumukso pa. "Imulat mo ang mga mata mo at tumingin ka ng maayos. Hindi ba pinagaling ni Dino ang binti ko? Ilusyon lang. Ilusyon lang talaga. Lolo, mabibigo ka na naman ng paa mo. Kailangan." Ayaw maniwala ni Emily. Lumingon si Dino kay Mason at masayang nagtanong, "Mason, gusto mo bang bigyan kita ng pisikal?" "Isang pisikal? Para saan? What can I do?" "Just offering a friendly check to make sure na wala kang STD sa asawa mo." Kung tutuusin, kung nahawaan siya at hindi ikaw, hindi ba ibig sabihin na may mga sekreto sa dalawa? Sa iyo na hindi mo alam. With that invitation, Mason extended his arm. "Fine. Go ahead, I'm curious what you'll find." Alam na ni Dino na walang STD si Mason nang walang check-up, ngunit ipinagpatuloy ito upang mapanatili ang hitsura at gawing mas opisyal ang mga bagay. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa palso ni Mason para tingnan ang kanyang palso at may napansin siya. "Wala ka namang STD.
Pero sobra mo nang pinaglalaroan ang sarili mo, at ngayon nagsimulang magpakita ng problema ang kidney mo. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ka man lang magbuhat ng dumbbell na may bigat na 20 pounds, di ba? Nagmamadaling itinanggi ito ni Mason. Bayaan ng bata, huwag ka nang magsalita nang walang kaparirikan. Kailan ako nagpakatanga? Kailan pa ako nagkaroon ng mga problema sa bato? Huwag magsalita tungkol sa 20 kilong timbang. Kaya kung magbuhat ng 100 libra ng madali. Kabanata 299 ang nanghinang Mason. Ang kalagayan ng kanyang katawan at kung siya ay naging labis o hindi, alam na alam ni Mason. Pero hindi niya maamin. May mga bagay na kayang gawin ng isang tao ngunit hindi dapat ipagtapat. Kapag umamin, tapos na ang lahat. 100 pound barbell na kaya mong buhatin ng madali. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Nakangiting tanong ni Dino. Totoo ang sinabi ko. Maniwala ka man o hindi, ito ang katotohanan, giit ni Mason, na malinaw na ayaw aminin na siya ay mapanlin lang. Kung gagawin niya, ito ay katulad ng pag-amin na may problema sa kanyang mga bato, isang bagay na hindi kailanman makikilala ng isang lalaki dahil ito ay nauugnay sa pagkalalaki. Malamig na tumawa lang si Dino bilang tugon sa mga pag-iwas ni Mason. Hey! Pagkatapos, itinuro ang isang upo ang kahoy, sinabi niya, ang upuan na iyon ay hindi maaaring tumimbang ng higit sa 20-30 libra. Dahil sinabi ni Mason na madali siyang makaangat ng 100 libra, ang pagdadala ng upuang iyon ng ilang hakbang ay hindi dapat maging problema, tama. Sa pagtingin sa upuan, si Mason ay nagpakawala ng isang malamig na tawa. Hey! Then he addressed Dino disdainfully, country boy, you think so little of me. If I can't even lift that chair, wouldn't I be a complete invalid? Kung sa tingin mo ay kaya mong buhatin ang upuan na iyan, Mason, sige at subukan mo. Ngunit dapat kong babalaan ka, ang iyong mga bato ay napakahina ngayon, kaya mag-ingat na huwag masaktan ang iyong sarili sa pagbubuhat nito. Sasaktan ako ng 20 or 30 pound chair. Nagbibiro ka ba? Ganon ba talaga ako karupok? Pagkatapos magsalita, si Mason, sa pagtatangkang patunayan ang kanyang lakas, ay lumapit sa upuan na nagbabalak na kunin ito ng madali. Buong lakas siyang sumubok at pinagpawisan, ngunit hindi gumagalaw ang upuan na para bang nakadikit sa sahig. Kahit anong gawin ni Mason, hindi niya ito maiangat. Nang makitang pawis na pawis si Mason, nakangiting tanong ni Dino, kamusta, Mason? Pakiramdam mo ba bumigay na ang likod mo? Hindi mo maiangat ang upuan. Sinong may sabing ibigay ang likod ko? Ayos na ang likod ko. Patuloy na iginiit ni Mason sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, ngunit maliwanag sa lahat na siya ay nahihirapan. Pag sinabi mong walang mali sa likod mo, bilisan mo iangat mo ang upuan. Kung hindi ka man lang makabuhat ng upuan, napakahina mo, I doubt na mabubusog mo ang asawa mo sa kama. Nilingan ni Dino si Emily, alam mo bang may problema sa likod ng asawa mo? Ang likod mo ang may problema. Baka may sira sa upuan na yan. Ang upuan ay pag-aari ng iyong pamilya. Ano ang posibleng masama dito? Kung sa tingin mo ay may problema sa upuan, bakit hindi mo subukang buhatin ito ng iyong sarili? Dahil sa mga sinabi ni Dino, si Emily ay lumapit sa upuan na may bakas ng pag-uusisa, inabot ito, at binigyan ito ng mahinang paghila. Sa gulat ng lahat, madali niyang inangat ang upuan. Kabanata 300 ang nakasimangot na Jessica. Wala talagang isyo ang upuan, si Mason ang may problema. Pinandilatan ni Emily si Mason na para bang may tinitingnan siyang walang kwenta. Grabe ka na ba ngayon na hindi ka man lang makabuhat ng upuan? Kailangan ni Mason ng excuse, kahit anong excuse, kahit gaano ka-illogical. Sino bang may sabing hindi ko kaya? Ayoko lang. Bakit ko gagawin dahil lang may sinasabihan akong batang taga-bayan? Ano ba siya sa akin? Inip na iniabot ni Emily ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Sa pagpapakita ng pag-aatubili at kawalang paniwala, nagtanong si Mason, para saan? Gawin mo na lang. Utos ni Emily. Pisil ng buong lakas ang kamay ko. Bakit ko naman gugustuhin gawin yun? Babae ka, limitado lang ang lakas mo kumpara sa akin.
Kung pipigain ko talaga, baka durugan ko lang ang kamay mo. Just do it. Bakit ang usapan? Binigyan siya ni Emily ng ultimatum, at halos hindi makatanggi si Mason. Pinisil niya ang buong lakas, ngunit walang naramdaman si Emily. Yan na lang ba ang lakas mo? Ganito ka naman bilang lalaki. Tara na sa ospital. Gusto kong bigyan ka ng masusing pagsusuri ng doktor, giit ni Emily at kinaladkad si Mason palayo. Hindi lamang kailangang bisitahin ni Mason ang ospital, ngunit si Emily din. Kung tutuusin, ang pagpapahid ng dumi ng baka sa kanyang mukha bilang pansamantalang solusyon sa pangangati ay kasuklam-suklam at hindi isang pangmatagalang solusyon. Nang wala na sina Mason at Emily, oras na para umalis din sina Brittany at Dino. Bumalik sila sa New York, sa villa ng mga Matthew. Linggo noon, kaya dapat nagpapahinga si Jessica sa bahay, ngunit wala siyang makita sa villa. Saan siya tumakbo? Sa pag-iisip kong si Jessica ay nakatakas upang makipagkita sa ibang lalaki habang siya ay wala, nagpa siya si Dino na bisitahin ang kanyang opisina sa hindi inaasahang pagkakataon. Siya stormed sa opisina ng presidente ng The Matthews Organization, hindi walang dala, bagaman. May dala siyang malaking bangkos ng rosas at isang kahon ng ice cream. Pagbukas ng pinto ng opisina, nakita ni Dino si Jessica na nakasuot ng office lady, nakaupo sa kanyang upuan. Wala pang ibang nakilala si Jessica, na nagdulot ng kagalakan sa puso ni Dino. Binati niya ito nang nag-uumapaw na sigla, "Darling, na-miss mo ba ako? Miss your ass. Naiinis ako ngayon. Iwanan mo ako. Para sa iyo ang mga ito. At narito ang ilang ice cream, kumain ka, at matamis ka nitong ngumiti na may 8 dimples." Sumandok si Dino ng ice cream, ang paborito niyang chocolate at blueberry flavor, at dinala ito sa kanyang mga labi. Matapos matikman ang ice cream ni Dino, agad na lumiwanag ang mood ni Jessica. Ikaw yung may 8 dimples. Anong klaseng tao meron yan? Anyway, nung nakita kitang nag-aalala pagpasok ko, anong nangyari? Hindi ka naman concerned na nakikipaglokohan ako sa ibang babae, di ba? Kung maglakas loob kang gawin iyan, pipulayan kita. Pinandilatan ni Jessica si Dino at iniba ang usapan, naaalala mo ba ang Prospere Group? Ang Prospere Group. Paano kaya makakalimutan ni Dino? Si Isabella Evans ay engaged na rin sa kanya, at ang pinakamahalaga ay nasa kanyang ina ang The Grass of Tamed Dragon sa kanyang pag-aari.